Oh. Tapos 3 sila, pinaikutan yung kotse ko. Open your trunk, open your trunk. Sabi sa akin, we're looking for a fugitive. Is your last name Alvarez? We're looking for an Alvarez with the same car like this. Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Kayo ba ay nasistress? Ina-anxiety ba kayo? Pag alam nyo na kayo ay tatawid ng border papuntang US, ano ba ang proper behavior? Okay, minsan kasi kabado yung ilan nating mga kaibigan, kababayan, kapag kaharap na nila yung border officer, ano ba dapat sagot ko? Paano ba ang proper approach para maging walang problema, no? Ang iyong pagtawid papuntang US. Okay, yan lang naman. Light conversation lang tayo. Kasama natin si Tito Bob. Okay, Hello. pareho kami. Oh, hi, Tito Bob. Welcome back. Kamusta? Okay naman, Tito Bob. Aha. Oh, guys, ano lang to, no? Kwentuhang magkaibigan. Obviously, we are not border officers. Okay, si Tito Bob, kakwentuhan lang natin dahil mukhang marami siyang experience crossing the Kwentuhan border. lang at experience lang as true experience kasi I've been here for so long. Since dumating kami dito sa Canada, sa Montreal, ang number one gusto ng mga tao lagi, yung mga bago dating is makarating sa Amerika. Yeah, oo, syempre naman. Yun ang goal natin lahat pagdating kumuha ka na, sabi ng kaibigan mo, kumuha ka na agad ng visa para makapasok ka na tayo sa Amerika. Mamamasyal tayo. Citizenship, no? Maganda Oo. mag-shopping sa state kasi nung nasa Montreal ako, ang pasyalan namin Plattsburgh, New York Yun ang pinakamalapit. Right. Kaya agad ng punta sa madali naman kumuha ng visa noon Ang visa noon pupunta ka lang sa embassy mag-a-apply ka lang ng visa, bibigyan ka ng single entry. Yeah. Papasok ka. So, anyway. Pero ngayon, Tito Bob, ano na kasi, no? Ang most common is people wait to get their citizenship. Unless na lang, meron na ka talaga kayong US visa, then good for you. But most of the time, let's say the temporary residents here or even PR, sinihintay nila na maging citizen, tsaka na lang sila pupunta. Kasi, siyempre, mas madaling pumasok na citizen ka kaysa sa immigrant ka lang or permanent PR ka lang Diyan ako may experience. Maraming tanong yun Diyan ako may experience na i-share mamaya. Now, si Tito Bob, as he mentioned, he's been here in Canada quite a while. Sabi niya nga sa akin before we recorded, kumbaga, you're a border crosser because you often cross the border, obviously. Kahit nung younger years nung nasa Winnipeg kami, nung lumipat na ako sa Winnipeg, ang puntahan namin diyan tong Fargo and Grand Forks, North Dakota. Kasi malapit lang Right. Nakita ko lang marami na ako napasok na border kasi There are some border, especially in Alberta, napakalayo ng puntahan. Calgary, bago ka lang makakross ng border is 3 hours. And then to go to the next city, which is Great Falls, another 2 hours. That's like 5 hours stretch. Hindi kagaya dito sa Niagara Falls, an hour and a half, andun ka na sa Niagara Falls. Cross the border ka na sa New York. Yeah. Kaya kami dito, border crosser kami mag-asawa, nagsisimba lang kami. Kaya malapit. Pero talking about crossing the border, I have so much experience since na dumating ako sa Canada. Kasi alam mo, binata ka noon Yung may hilig kang bibili ka po para magko-cross ka ng border Pagkatapos bibili ka lang, sasabihin mo sa officer we're just gonna cross the border, we go shopping. That's all. Yun lang naman sasabihin mo Sa shopping lang kayo and then we'll be back in the next day or the next day, same day. Yeah. Yun lang naman. Madali pumasok. Right. Madali ring lumabas. Kaya lang there are different ways of yung mga sasabihin mo. Kasi ang goal natin dyan ang goal natin sa pagpapasok ka ng Amerika is to enter. Yun lang naman Cross, right? That's the most important paano mo silang mapapaniwala na hindi ka mag-stay sa Amerika or how long you gonna stay.
ganoon. Yeah. Kasi through my experience, yun lang naman lagi tinatanong yung kung paano eh. Yan, okay. And Oo. of course, dahil nga madalas si Tito Bob, nakaraming beses siya pagtawid ng border, kumbaga you feel like nalaman mo na ang Yeah. sikreto. Ano ba ang dapat na behavior inside your vehicle? Especially, no, kapag ikaw ay tatawid ng border. And Tito Bob has good and bad experiences Yeah. to share. Ano unahin natin, Tito Bob? Good? Ano Sige, ba? siguro bad side muna. Okay, sige, ang bad muna. When we were younger, talaga minsan akala mo yung pag-cross ng border kasi just remember, you are going to another country. They have the rights to stop you and not letting you enter. Yeah, for any reason, sa totoo For lang, any ano? reason, wala kang kasi pumasok kami diyan, medyo kaki ka pa ganyan, no? Hindi naman ako na hold pero it give us ni-interrogate kami. Kasi Okay. barkada puro kami lalaki eh. Oh. In-interrogate kami mabuti kasi medyo mayabang ang approach mo eh, ganun eh. Were you the one talking? Ha? Were you the one talking to the border officer? Hindi, yung kasama ko. Okay, Medyo sige. mayabang ang dating, no? Siyempre, bata ka pa, kaki. Ako naman, siyempre, sumasabat kami. Sumasabat kaming kasama. Imbis na siya lang ang makapagsalita, pati kami sumasabat. Ngayon, naiinis yung officer. Ang ginawa sa amin, pinababa kami. Sabi, pull over, pinababa kami ngayon. Isa na kami tinatanong kung may mga dala kaming drugs, may ganoon. Kung ano, may dala kaming firearms. Marami mga tanong na hindi dapat itanong eh. Ngayon, hindi na paniwala na eh. Humingi kami ng sorry, gano'n. Nagpaniwala din namin. Ba't kayo nag-sorry? Because, did they call you Because of ang yung attitude ba, Yeah, gano'n. yeah. Kasi younger, yung bang, siyempre bata ka pa eh. Oo. Siguro natakot kayo na, akala nyo kasi palalampasin lang kayo, natakot kayo, pinababa na kayo. Pinababa kami, oo. Hindi pa namin, kasi hindi naman kami, never kami napababa sa border eh, ganyan eh. Isa na kami pinababa eh. Pinapasok pa kami sa kwarto, tinatanong kami eh. Oh, wow. Oo. How did it end? What did the border officers tell Sabi you niya, sige, guys? winati lang kami. Kasi nag-sorry kami, wala naman kami masamang intention. We just wanna go shopping. At sabi namin eh, wala, inano lang kami, yung bang pinatawad kami. Next time, don't do that. Be nice to the officer. Ganun sabi sa amin. Ayun na yan. Okay. Oo. Tignan nyo guys, siguro kahit malinis yung record ninyo, nakita dun sa database, wala kayong Oo. Pero ibig sabihin, your behavior towards them behavior, oo. Yeah, no? Can result to you not being... Mga lesson namin yung when we were younger. Right. And then siguro through the course na ikaw ay tumatanda ka na, you're starting to mature and then especially nung nag-asawa na ako. Nag-asawa na ako, nagkaanak, siyempre iba na ang attitude mo, tumatanda ka na eh, nagiging ano na. Ang ano ko diyan kasi maski noon pa eh, may asawa na ako eh. Isa hindi naman smuggling. Hindi ayoko naman sabihing smuggling. Pero hindi naman, oo. yung nabibili ka ng sobra-sobrang bili tapos i-declare mo konti lang. Nahuli ka sa ganon, dito ba? Sometimes nahuhuli. Paano? How do they know? Pull over ka. Sabi, pagka ang feeling ng officer hindi dito naman, that is coming back to Canada. Going back to Canada, alright. Going back to Canada, hindi yung papunta sa state ang ano nila diyan, yung contraband na ipapasok mo sa states. Doon sila mahigpit. Pero coming back to Canada, hindi sila masyado sa mga tinatanong nila yung contraband, pero they are more of kung magkano na pamili mo. But what do you think made them doubt what you declared? Kasi siyempre ano yan eh, siyempre they are trained to that. Yung trabaho nila yan eh. Yes. Kung it's hard to beat their system kasi gawa ng sila ang araw-araw yun ang ginagawa nila. Ikaw minsan ka lang magko-cross eh. Yeah. If you can prove to them na wala ka talagang masyadong napamili, na meron ka naman, okay. Pero
kung napamili mo, let's say, napamili mo isang araw, same day ka lang, pumasok sa umaga, lalabas ka sa hapon, which is makikita naman sa passport mo yun, pagkatapos yun, namili ka ng mga $500, tapos di-declare mo lang $50, hindi maniniwala sa'yo, depende sa tanong mo, sa sagot mo, bisa nag-stutter ka, ganon. Kumbaga, yung body language mo na, ano ka na alam nila kung ikaw nagloloko o hindi eh. Yeah. They are Sasabihin, trained to assess oo. your body Isa makikita mo, gesture. naglilista. Basta nakita mo naglilista siya, nagsusulat. Oh, Alam mo na ikaw ay papupull over. I see. Pag So, what nakita happened, nagtatanong Tito na siya, Bob? walang sulat-sulat, Oo. okay lang. Wait, Tito Bob. So, na-discover na underdeclared ka, na nag-underdeclare ka. Anong sanction? Anong nangyari? Wala, tapos hihingi siya yung mga resibo mo. Oh, sasabihin sa'yo, ang declaration mo siya, $200, nagbili ka, meron $500 na. Kasi give me all the receipts, sasabihin siya, ipakita mo sa akin ang resibo mo lahat. Right. Pag nakita, ito pala, sasabihin siya, pagbabayarin ka. Sometimes, so, nagbayad na kayo, tapos sometimes na. may fine. Kasi ang percentage ng napamili mo let's say, sometimes taxes and duties is like 20-25% eh. Oo. Kung halimbawa, $500 ang nabili mo, 25%, malaki din yun. Mga $200 din yun, gano'n. Yeah. So, na-settle naman. You just paid what you had to. Most of the time, you just have to pay. Pero minsan tatakutin ka nila. You know what? We can impound your car if we want to. Gaganonin ka. Nakatakot, ano? Oo. There was one time naman, kasi kami nung lumipat na kami sa Toronto, may family ako sa Winnipeg. Andun ang parents ko. So every year nagpupunta kami ng Winnipeg. Okay. Through long drive. And we don't use Canadian side. We go to the States. Sometimes I cross Sarnia, sometimes I cross Windsor. Through Chicago, Illinois, hanggang ang rating ko ng North Dakota. One time na experience ko talaga, wala naman akong binili kundi gatas lang ng bata at saka isang case na beer. Papasalubong ko sa Winnipeg. Pinababa kami lahat. Pati mga bata, pinababa. Tapos yung van na dala ko, ipinasok sa room sa garage. Okay. Tapos in-empty yung buong van ko. Nilagay sa lamesa lahat ng mga gamit. Wow. Mga gamit namin, pagkatapos sinerch na mabuti ang sasakyan kung meron akong whatever, kung naman ang feeling. Kasi sometimes random eh. Oo. Parang it was obviously inspected more thoroughly than usual. Kasi ini-inspect naman talaga din, bubuksan yung likod, di ba? Hindi lang ganun ang ginawa sa kotse ko. Oo. Binababa lahat, ipinasok nga sa loob ng van, ng garage. Oo. Dito sa Pembina, dito sa papuntang Winnipeg, sa Manitoba. Pagpasok ko sa garage, pinababa kami lahat. Pagkatapos, binuksan lahat ang pinto, in-empty lahat, nilagay sa lamesa lahat yung mga gamit namin. Wow. Wala naman kaming dala, yun lang. Sabi ko, why do you have to do this? Sometimes it's random. Yeah. Ano nga, sabi nila, random. Random. Kasi siguro wala sila makuha. I see. Sometimes naman, nandun ka sa gate, nilalagyan ng mirror yung ilalim na sasakyan mo. Can you share with us etong one time na pinagkamalang kang isang fugitive na hinahanap obviously ng US? Okay, I think this is the most interesting border crossing story na ma-share mo, Tito Bob. Go. Oo. Kasi nag-cross yung ang kotse ko ron, Toyota Camry na kulay green. So, nag-cross kami ng border. Cross kami, yung normal crossing. Normal crossing. Pagkatapos pinalampas na ako, okay na, everything is okay. After a few yards, may kumatok sa kotse ko. Kinatok ang lakas. Pagtingin ko, officer. Tapos tatlo sila, pinaikutan yung kotse ko. Sabi ko, bakit? Open your trunk. Sabi nga niyan, Sabi ko, what's wrong? O, di pinuksan ko naman ang pinto. So, sabi sa akin, we're looking for a fugitive. Is your last name Alvarez? We're looking for a last name Alvarez. Hindi naman sinabi Roberto eh. We're looking for an Alvarez with the same car like this. Sabi ko,
I'm not Mexican, I'm Canadian, I'm a Filipino, Canadian. Yung Oo. gano'n. Nagulat ako, sabi ko, "Wow!" Binuksan, hinulungkat ang kotse tapos, wala naman pinalampas na uli kami pero natakot ang mga bata. Dahil gawa Oo. ng si Kakay nanginginig, Oo, kasi and you gawa were ng surrounded by ano, a Yeah. number of surrounded kami, oo. oo. Pati ilalim ng kotse. Pati ilalim ng kotse may aso pang dala, Oh, wow, that was yun na ba yung scariest so far dito, ma'am? It's dito for 25 years. Tagal na namin dito, Oh, Pero and then hindi after ano lang namin, kararating lang namin dito sa maliliit pa yung mga bata. Sa Toronto. oo. Yun ang istorya kong hindi ko makakalimutan na sa pagko-cross ng border at saka yun ngang pinababa kami ito naman sa Canadian side naman, pinababa nga kami pinasok ko yung kotse ko sa loob ng garahe. Yun lang, Oo. yun lang ang nangyari sa akin na nakakatakot. Sabi ko, bakit? Oo. Na Yes, ganoon. I see. Kasi kasi yung mga sa experience ko sa border, I learned to tell the truth. Oo, yun na lang talaga, 'di ba? Una sa Oo, lahat, yung hindi naman bang talaga tayo just siguro tell them the truth. Kasi ko yan kasi dito sa Niagara Falls meron akong US address diyan. Pag namimili ako ng online, kahit same day pumasok ko sa umaga, kinuha ko lang yung parts ko ng kotse tapos uuwi na ako. Ang halaga let's say $400. A lot of times pinalalampas ako, hindi ako pinagbabayad ng tax Oo. Kasi ang natutunan ko diyan is just tell the truth. Right. Now, apart from telling the truth, obviously, no, guys, wala namang, sabihin niyo na lang, ba't pa ba nga natin pahihirapan ang sitwasyon kung wala naman No. kayong masamang ipapasok, di ba? Yeah. Sabi nila ng totoo. Yeah. How about the proper way to I know. speak to the officer Well, when you're there at the window? Ang natutunan ko diyan is the less you speak at kung ano lang yung tanong, yun lang ang sagot. Yeah. At driver lang ang magsasalita. Huwag kayong magsasalita. Ba, may kasama kayong bang either kaibigan mo o asawa mo o mga anak mo. Wala silang sasabihin kundi just be quiet. Hindi kayo tinatanong, ako lang ang tinatanong. Mag-uusap lang kaming dalawa. And then pag tinanong ka, then you answer. Kung ano lang yung tanong, siya lang sagot. Para smooth lang, walang yun lang At saka halimbawa, tinanong ka ng opiso na saan ka matutulog o saan ka titira, sabihin mo ang totoo. May reservation ka ng hotel sa ganun lugar. Kagaya namin, when we just crossed the border last month, nagpunta kami sa California, dumaan kami ng Abbotsford dito sa Abbotsford dito sa BC. Ang tanong sa amin kasi pull over kami wala naman kaming kasi tinanong kami kung taga saan ako, trabaho namin, sabi ko retired kami pero ang tanong pa where you used to work. Sabi ko I work for General Motors, asawa ko ganoon. Sinabi namin ako all the information that they want to know. Right. And then parang feeling ko hindi sila convinced, pina-pull over pa kami. And then just sabi siya pumasok kayo sa loob, wait for your turn ko Nakita namin doon puro matatanda na lahat ng pumasok yata sa border pinull over. Sabi ko, ang pumasok sa isip ko na lang siguro because of the security of America kasi may silang conflict sa Iran, sabi kong ganoon. Right. Pero bakit masyado silang mahigpit? I think talaga, Tito Bob, there are certain times when they're extra. And isa on pang alert. pumasok sa isip ko, I'm not from BC. I'm from the East Coast. Okay. Kasi inisip ko lang, baka siguro, anong ginagawa mo dito sa BC? You're from Ontario, sa layo ng mo. Siguro, yun lang inisip ko. You mentioned kanina, Tito Bob, no? Kung ano lang yung itanong, yun lang ang sagutin mo. Because I think some people are fond of doing small talk. Feeling nila baka... Yeah, yung gusto yung para bang nagiging baga nila overdo. Yung ganoon. So don't do that for you. Naki-carried away ka sa conversation nyo. Kasi kung halimbawa
halimbawa man sa mga tanungan nyo pala ipu-pull over kayo, yung bang sa mission pullover, nagkaroon ng kayo ng conversation doon sa booth. Pagkatapos pagpasok nyo doon, paghihiwalayin kayo. Mga kayong dalawa, magkasama kayo sa loob ng kotse. Paghihiwalayin kayo, tatanungin yung isa, tatanungin yung isa. Pag hindi kayo nagpareho ng sagot, pwede kayong ma-in-trouble. Yun ang mga ganoon. Right. Okay. Tsaka Kasi yung parang ano, investigation yun ganun oo. Tsaka Lalo I kung think halimbawa, lalo kung one, pareho kayo lalaki, wala hindi nyo kasama ang mga pamilya nyo, ganoon. Yung mga ganun ba, na right. very doubtful sa kasi sila, yan ang trabaho nila Tsaka I think one no-no is being sarcastic, feeling mo pwede ka Yes. makapag-joke time sa mga border officer. Yeah, don't joke around with the officer. Oo. Kasi ang the worst thing that can happen to you is maban ka Kasi itong kapitbahay ko, ganyan na nangyari, naban Bakit? Paano? Anong Kasi dahilan? they were going to Florida, dalawang sasakyan sila o tatlong sasakyan pa yata, na family. And then, handa na, magbabakasyon sila. Siyempre, pag magbabakasyon ka ng 2 weeks, halimbawa, magpapaalam ka sa trabaho mo, magpapaalam ang mga anak mo sa school kung school time pa, pati asawa mo, magbabakasyon. You're well prepared, pinaghandaan mo ng matagal, and then all of a sudden, pagdating mo ng border, magiging sarcastic ka sa border, na akala mo privilege mo yung rights mo yung pumasok sa bansa ng may bansa. Yun ang masama kasi Anong sinabi niya? Kasi nung pagpasok nila sa border, kasi nagkakwentuhan kami. Sabi ko, akala ko ba punta kayong Florida? Sabi niya, hindi ako pinapasok Yung mga kasama mo, they went, natuloy sila. Ako hindi natuloy. Kasi gawa ng hindi ako pinapasok. Sabi ko, bakit? Yung kwento niya nag-umpisa siya magsalita ng mga F-word Ano ba yan? Sabi ko, mali, bakit ka nagsalita ng F-word? Wala ka Sabi ko, tandaan mo, ikaw ay pumapasok sa bansa ng may bansa. They have all the right not to let you in. Sabi siya, gano'n, gano'n siya. Sabi ko, oo, yung gano'n. That's really on him then. Oo, no? Mayroon mga incident naman na may kakilala din ako sa Winnipeg na naban na rin. Maraming nababan sa pagpasok sa Amerika. Maraming nababan. Hindi, akala mo, privilege mo yung makapasok sa Amerika, pero maraming nababan na alam ko na, tatlo na yung alam ko na ban sa pagpasok sa Amerika. Grabe. And Ako, you know wala what? akong kilala. Okay, wow. It's hard to clear yourself. Yeah. Napakahirap. And until now, tumanda na sila, hindi pa nila maalis, hindi pa nila ma-clear yung name nila sa border. I see. O, tingnan nyo. Sayang, sayang yung privilege. Sayang yun kasi gawa ng, siyempre, makatawid ka sana. kasi tayo mga Canadian, akala natin, dito na lang tayo Pero ang pasyalan natin talaga nasa Amerika Many people, sayang din I mean, why not? If you have access to it, right? Kaya sabi ko, kagaya ko, may anak ako sa Amerika, I cannot gamble my rights to go to America kasi hindi ko makikita anak ko, hindi ko makikita mga apo ko. Oo. Kaya ang pinakaano ko talaga is tell the truth. Ayoko I'll be honest. Kung ano man yung pinili ko. Kasi meron tayong allowance yung mga 24 hours, 48 hours. There are certain allowance may isang linggo, may allowance ka, ganoon. Right. Kaya, follow the rules, ganoon, yun lang. I think, ito, simple lang to, no? I think, etiquette ba? If we consider it as that. Nakapagtatawid raw, para lang hindi na madagdag sa stress ni officer, when you give your passport, the advice is, open it dun sa relevant page, okay, nung passport. Huwag nyo nang ibigay ng nakasarado lang. Extra work. Kasi parang parang politeness yun yung bang courtesy na muna binibigay mo sa kanila para hindi sila magtrabaho.
Oo. Para mapabilis na rin yung proseso, sa totoo lang, para sa pila, 'no? Oo. Especially if you're traveling as a family, 5 Yeah. kayo halimbawa, Yeah. siguro hahanapin niya yung 5 Mm. kayo dun sa page, And 'di ba? ang ayaw na ayaw nila yung ano, yung may dala kang fruits. Yeah, okay, oo. Going to the Tatanungin ka States. na, 'no? Going to the States. Pero coming back, walang problema. Magdala ka na ng kahit anong gusto mo. Let's say, Oo. plant, vegetable, grocery. Okay lang yon. Mhm. Kahit ng fruits, magdala ka, okay lang yun sa Canada. Ang papasok sa Canada na madali naman eh. Oo. Ano lang nila, yung pinamili, yun ang number 1 nila, yung pinamili mo, sobra ka sa pinamili mo. Oo, Kasi alam oo. mo, Canada, iba eh. Iba mentality ng Canadian border eh. They want to Mhm. get you, they want you to pay tax as much as they. Yun pa rin hanggang border, ano? Yun yung nasa Ah, isip. yun ang number 1 ano ng Canada eh. Nakakatawa Yeah. lang pero yun ang ano nila eh, yun ang kanilang gusto eh, magpagbayarin ka eh. Sa Amerika iba. They're after you, they're after the fugitive, they're after the people smuggling people. Yeah, Yun oo. ang ano nila eh. Hindi ka papapasukin sa Canada, kaya huwag ka Oo naman. makabahan. Dahil Yeah. taga rito ka eh. Yes. Ano naman, talking about, kasi nga sabi ko nga sa'yo, kami, halos every year nasa Winnipeg ko during the time na nabubuhay ang father ko at nandoon ang mga pamilya ko. Lagi nga kami sa States nagdadaan. Oo. Diyan nga sa Sarnia or Windsor ako pumapasok. Mhm. To Illinois, Indiana, etc. hanggang sa Minneapolis, Minnesota. Yung dinadaanan ko yan. Pagbalik ko, ang sinasabi ko, yung babalik na ako rito. Papasok na ako ng Manitoba, Emerson, going to North Dakota. Ang reason ko lang dyan is ang passing through. Right. Okay. What's your reason of going to the state to US ganon? Ang sasabihin, I'm just passing through because it's easier for me to travel to the States rather than traveling to Canadian side. Yeah, okay. Puwede rin nga naman, ano? Yun lang ang sinasabi Yeah. ko. Wala na ako ibang sinasabi na titigil ako doon. No, I'm just passing through. Are you staying anywhere? We're staying for overnight, but not to go anywhere. Right. I'm going straight to Windsor. Ganun sasabihin ko. Oo. Oo nga, basta keep it short, ano, yung mga sagot ninyo kung ano lang ang agenda, yun na yun. Yun lang, Huwag yun niyo lang nang ang dagdagan agenda ng mo eh. kwento Wala, na kasi kasi yung pagka ano ko, pinahaba ang tatlong point, binigyan mo ng palamuti pa eh. Ano ka eh, yung Oo bang, nga. minsan magkamali ka eh. Yung bang iwasan mo yun, kaya magkamali eh. Right, oo. Madali naman Okay. silang kausapin pagka madali kang ano eh. Correct. Konti lang ang sasabihin mo. Yes. Okay, well, Tito Bob, thank you naman at nakakatuwa, no, yung mga experience mo, lalo na yung mga negative. Very interesting. Yung kasi lang ano, Buti hindi ka siyempre, na-trauma sa kakatawid, ano, dahil nakailan ka palang medyo hindi magaganda. ay marami. kasi you learn through your experience nga eh. Hindi naman basta-basta nangyayari yun kung walang nangyayaring masama sa'yo. Kailangan matuto ka sa pagkakamali mo eh. Yan ang gusto Pero ko. ngayon, all I do is just tell the truth. Pupunta ako sa Florida, pagbalik ko, eto lang ako, ganun lang. Tapos na, walang Yeah. masyadong tanong. Correct. Okay, guys, sa mga viewers natin, if you have your own interesting story Ano ko lang crossing yun, the border, Ito mga sinabi ko sa'yo through just my own experience. I might yes, we be made wrong. that clear, ano, wag nyo na kaming hanapan, guys, sa mga border officers or taga-CBSA. Wala naman tayong kilala doon, okay? Based on experience lang lahat ng ito. And that's what we do here, no? Kaya again, kung kayo rin may sarili kanyong experience na pwedeng makuhaan ng lesson, share them down there in the comment section para maka-engage tayo sa isa't isa tungkol sa issue na ito. Yeah. Thanks so much, Tito Bob. Okay. And again, nice to see you again. We will Thank end you this so much. episode here. Nakapag-share din ako ng konti sa konting kaalaman. Yeah, oo, sige. Thanks, Tito Bob. I'll see you guys in the next one, everybody. Bye! Bye!